na wala siyang power as speaker dahil gusto niya na maging patas ang lahat ng investigasyon. Yan ang speaker namin, maprinsipyo. Hindi katulad ni Sara na nag-i-stick pa rin sa pagiging vice-presidente kahit dapat na siyang lumayas sa pagiging vice-presidente dahil wala naman siyang kwenta. Pinapasahod lang ng taong bayan pero wala namang kwenta. My God. Kung meron man dito dapat na mag-resign, siya dapat ang mag-resign dahil wala siyang kwenta. My God, gabundok ang ebidensya kay Sara Duterte. Pinigilan niya ang impeachment sa pamagitan ng paggamit ng kanyang pera at ng power. Gabundok na ebidensya kay Sara. Diba? Mga kaibigan. So, excited na ako no sa mga mangyayaring hearing dito sa Independent Commission no, ni PBBM. Kasi alam ko lalabas din ang katotohanan. At malilinis ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ba mga kaibigan, ito, pinasabog ni Mayor Vico Soto, 2019 pala talaga. Yung mga bigayan na 30%, 40%. Pinasabog ni Mayor Vico Soto sa isang interview, no? Kanina, sinabi po ni Mayor Vico Soto, nung pagkaupo daw niya as mayor, guys, 2019 siya naging mayor 2019. Pagkaupo daw niya as mayor sa Pasig, may mga lumapit na daw sa kanya. Mga kaibigan, mapapanood nyo to, no? Magti-trending din yan. Alam ko magti-trending yan, no? Kasi parang kanina lang ito na interview 2019, may lumalapit daw sa kanya ng mga kontraktor at sinasabi daw ng mga kontraktor sa kanya, Mayor, kasi ganito kasi yung ginagawa natin, yung kalakaran, ganito yung ginagawa. Ito daw, hindi na daw nagbibidding, kumbaga, parang diploma, binibigay na lang daw sa kontraktor yung proyekto nang wala nang bidding, tapos ang kalakaran daw ay meron daw 30% cut, ganto. So, ibig sabihin mga kaibigan, 30% cut, hindi pala totoo yung sinasabi ng Diskaya, no? Yung mga sinasabi ni Diskaya, na ngayon lang merong 30% cut. Kasi ang sinasabi ni Vico Soto, 2019, may lumapit sa kanya at sinasabi nga na, Mayor, ganito kasi talaga yung ginagawa natin May 30% cut daw. So ngayon, kaya mga kaibigan, lalabas dito ang totoo. At malamang ang madadamay lahat dito, puro past, no? Puro yung nakaraan. Kasi dito talaga nag-umpisa sa nakaraan 2016. Diyan nag-umpisa yung mga 30% cut. Kung baga, lumala kasi hindi sinawata ni Digong, hindi sinold ni Digong, kasi pati si Digong nakisama sa korupsyon. Yun ang nangyari dyan. Diba? Yan guys. Saramaw, halimaw, magnanakaw, all no good. Correct ka dyan, no? Saramaw, halimaw, magnanakaw. Tama ang sinabi mo. Correct ka. Kaya mga kaibigan, magte-trending yan. Yung kanina lang yung interview sa kanya sa Channel 2, no? Sa ANC hot copy, no? So, in-interview siya at pinasabog niya. Bagong mayor siya ng Pasig, 2019. Binanggit niya mismo, 2019. Nagulat daw siya kasi mayroon daw lumapit sa kanya. Nagsasabi, ganito kasi mayor yung talagang kalakalan natin, no? So, meron daw 30% cut. Pagkatapos, wala daw bidding, basta i-award lang sa'yo, ibibigay lang sa'yo yung Yun yung sinasabi ng contractor kay Vico Soto.
So meaning to say, nagsisinungaling pala si Diskaya na ngayon lang daw may 30% cut. Kita niyo, kasinungalingan, di ba? Sinungaling. Kaya guys, no, naniniwala ako na malilinis ang pangalan dito ni Speaker Martin Romualdez. Malilinis ang pangalan dito ni Speaker kasi willing si Speaker Martin Romualdez na humarap sa kahit anong investigasyon. Hindi katulad kay Sara Duterte na ang dami niyang katuwiran. Kasi ganyan. Ang daming katuwiran ni Sara. Kasi nga, magnanakaw. Ganun talaga kapag magnanakaw. Maraming katuwiran. Samantalang si Speaker Martin, willing humarap. Ibig sabihin, willing din siyang pabuksan ang kanyang asset. Kasi willing nga siya humarap sa kahit anong investigasyon. Samantalang kay Sara, magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Kaya takot siya. Hindi niyo pwedeng sabihin sa akin na hindi siya magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Kasi kung hindi siya magnanakaw, hindi siya matatakot sa trial. Takot siya sa trial dahil alam niya na magnanakaw siya. Ang Vice President ng mga DDS, magnanakaw. Tapos gusto niyo pang gawin na presidente, magnanakaw. Hello! Kayo na lang. Huwag niyo kaming isama, no? Mga pro-PBBM, mga pro-government, huwag niyo kaming isama dahil ayaw namin sa magnanakaw. Diba? Yan. Dutai sheets, mamundok na kayo, pabigat lang kayo sa gobyerno. Correct ka dyan. Uy, no good. Correct ka dyan, uy, no good. Dapat itong mga dutai sheets na to ay mamundok na lang. Kasi pabigat lang sila sa gobyerno. Di ba? Kasi kung titingnan natin, mga NPA yung mga yan. Mga taong labas yan. Yung mga DD sheets na yan. Kasi, sino ba naman ang galit sa Marcos? DD sheets. Mga NPA. Diba? NPA lang naman ang galit sa Marcos Ang kalaban ng Marcos, NPA. Diba? Mga NPA yan, mga DD sheets. Kita mo yung tatay nila, komunista. Tatay nila, leftist. Diba? Yung si Digong, yung nasa dahig, komunista yun leftist yun Kita mo naman, laging nasa bundok, namimigay ng sapatos, namimigay ng mga pagkain sa mga NPA. Tapos, pinaglaban pa niya yung Heroes Burial ng NPA, yung mataas na leader ng NPA. Pinapunta pa sa Davao City, yung napakarami, libo-libong mga NPA, pinapunta sa Davao City para makipaglibing Heroes Burial. Grabe, no? Kasi nga, mga NPA talaga. Diba? Ang mga DDS, no? Yan po ang katotohanan, no? So, yan. So, tama ka dyan. Dutai sheets, mamundok na lang daw kayo, no? O mga dutai sheets, mamundok na daw kayo, no? Mamundok na kayo, mga dutai sheets. Sabi ni Oynugod, no? Yan. Dahil kayo ay mga NPA. Yan, di ba? Si Sara Duterte, magnanakaw. Kaya ayaw niyang humarap kasi alam niya na magnanakaw siya. Diba? Yun, ganun naman yun Pag magnanakaw ka, hindi ka talaga haharap dahil alam mo na may ninakaw ka. Diba? Ganun yun, sa totoo lang, no? Yun. Yan. So, mga kaibigan na, Speaker Martin Romualdez will step down from his post on Wednesday. Sources have told GMA Integrated News. Yan. So, magbibigay po si Speaker Martin Romualdez ng mag-giveaway po siya sa pagiging speaker para po siya ay maka-attend sa lahat po ng mga investigations. Kasi gusto po ni Speaker Martin Romualdez na wala pong bias
Kasi kapag siya ay Speaker of the House, ibig sabihin meron siyang kapangyarihan at pwede niyang ma-impluwensyahan, no? Yung mga kung sino man ang maaring ma-impluwensyahan. So nais po ni Speaker Martin Romualdez na walang bias, no? May delikadesa. Hindi katulad kay Sara Duterte na walang delikadesa. Kasi si Sara Duterte ay mayabang, feeling entitled, bratinela, magnanakaw naman. Diba? Yan yun. No? Tama sabi niya, oh, Sara Mau Halimaw. Correct. Sara Mau Halimaw talaga. Diba? So, yan. So, mga kaibigan, no? Nagsalita po yung itinalaga, no? Si dating ex-DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito po yung itinalaga ni PBBM dito po sa sa commission na binuo ng ating Pangulo, no? So pakinggan po natin yung sinasabi ni Singson. Pakinggan natin. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was a linchpin na pinagsama lahat yan. Para lang mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat ni Executive. Lower House, Senate, Executive. Let's face it. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. para lang mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon. So, ibig sabihin mga kaibigan, no, ang sinasabi po ni Singson, lahat daw involved, no? Bawa, meron sa Congress, meron sa Senate, meron sa Executive. Pag sabing Executive, ayan po yung Secretary ng DPWH, no? Kasi sila yung dyan, sila yung nasa DPWH, no? Secretary. So, sino ba yan? Si Secretary Bonoan. So, madadamay talaga dito si Secretary Bonoan. Kasi niya to kumbaga, siya yung dito siya yung Secretary DPWH. So, hindi niya pwedeng sabihin na, hindi ko alam na may corruption. Kasi Secretary siya no? So, talagang dawit siya dito, mga kaibigan, no? Dawit talaga siya. Kaya nga, kung naalala nyo sa panahon ni Duterte, no? Nagtataka tayo, no? Sa bagay, mga kaibigan, wala namang naipakulong si Duterte. Wala siyang naipakulong, no, si Duterte. As in, wala. Inutil. Inutil siya, no? Pakinggan po natin to. Inutil po si Duterte. Yan, pakinggan natin, Inutil talaga siya, si Duterte. Ay, pakinggan po natin to. Ano guys, pakinggan po natin itong sinasabi ni Catholic. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa corruption. Pero meron pa siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya. Pangulong Duterte, meron ba kayo naalala ng ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Diba? Kung hindi inilabas ito, ang